po, yun na. So parang sinabi nga ni Solgen, ayoko nang i-represent si Bersamin, si Marbil, ang presidente, at higit sa lahat si Torre. Kasi kung ikaw nga naman, kung ikaw ba naman na magre-representa kay Torre, talagang sasakit ang ulo mo, Brad. Wala, sakit ulo mo dyan. Hindi, mahirap ipagtanggol ang taong mali-mali. Alam mo yun? Mahirap ipagtanggol yung ika nga loose cannon. Ibig sabihin, tila kung ano-ano ginagawa. Mahirap ipagtanggol yan, di ba? Siguro kung tama yung ginagawa, okay, makakaya mo ipagtanggol. Pero yung alam mo nang mali, ay naku, kaya hanga ako dito kay Solgen kahit papaano, hindi katulad ni Anyo. Naku, Torre. At saka yung pangalan nung spokesperson mo na babaeng ewan, yung tumatakbo pag tinatanong, si Pajardo. Ano masasabi ninyo? Ano masasabi ninyo na mismong abogado ninyo nagsasabing, ayoko kayo ipagtanggol. Hindi ko kayo pagtatanggol. Kasi wala talagang authority ang ICC sa atin. Hindi ko nga alam ba't yung ginawa yan. Parang ganun kulang na lang sabihin ni Solgen. Hindi ko nga alam ba't yung ginawa yan Alam nyo nang walang authority ang ICC, tinuloy nyo pa. Buti nanindigan Alam mo, nakakatuwa di ba? Sa totoo lang, nakakatuwa po dahil even if may mga traidor tulad ni Anyo at saka ni Gibo kay Pangulong Duterte, kahit papaano ito, naninindigan siya. Patong-patong na ho ang kaso nito ni Torre, di ba? May kaso ho yan sa KOJC, yung ginawa niyang abuso doon sa church ng KOJC, yung mismong sambahan nila, di ba? May pang-aabuso ng authority. This time, ganun na naman. Kaya ewan ko kung anong nakain itong mamanto Hindi ko talaga alam. Ano kaya nakain itong mamanto at ganito to kasamang tao, no? Ito na, nilaglag na po. Naku. Nilaglag na po ng Malacanang si Torre. Naku. Ba't mo naman nasabi yung ganyan, Banat Bay? Alam nyo, mga kababayan, kung ating pong babasahin ng mga nangyayari sa lipunan, tila nilaglag na ho ng Malacanang itong si Torre. Bakit to? Sa pag-atras po ni OSG o yung Office of the Solicitor, si Solgen, ika nga, di ba, siya ho ay huminto, tumigil, ika nga, hindi na ipagtatanggol ang gobyerno patungkol ho dito sa ICC. Yan po ang kanyang sinumite sa Supreme Court. Ibig sabihin, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo na yan, bahala na kayo. Di ba? Hindi ko nakakayanin yan, bahala kayo sa buhay nyo. Sa madaling salita, dapat kasi ang trabaho ng isang Solgen, Solicitor General, yan po ang trabaho niyan, parang abogado yan ng Executive Department. Kasama na ho dyan ang Pangulo at syempre yung PNP na ginawa ho nila kay Pangulong Duterte. Pinasasagot sila, ang sagot ng OSG o si Solgen, sorry I'm out. Hindi ko na kaya yung kabalastugan niya yan. Yan parang ang dating nun, ika nga. Pero panoorin natin tong balita na to para mas maunawaan po natin kung bakit ika nga nilaglag ng Solgen itong ating gobyerno, ika nga. Tuloy. Dante, kung umatras ang Solgen para ipagtanggol ang panig ng gobyerno dyan sa petisyon ng mga Duterte, sino ngayon ang kakatawan sa mga respondents dyan sa kaso? Kung ako sa inyo, meron akong suggestion. Hindi, wala akong biro. Meron po akong suggestion. Kung ako sa inyo, since yung attack dog naman nila na si Yuse Claire Castro ay isang abogado, ba't hindi na lang siya magtanggol sa Supreme Court? Gago! Siguradong talo na naman yan. Hindi. Sa tingin ko lang, pag yan ang nagtanggol sa inyo, naku po, baka masabong pa ng Supreme Court yan, bawalo dito ang vlogger, sabihin nila. Gago! Banat ba, maka-vlogger ka naman, para mo naman sinasabi, mga vlogger walang alam. Hindi, pag naging tanso vlogger ka, yun talaga wala kang alam. Gago! Kaya nga, dapat sa'yo, Yuse Claire, doon ka na lang sa pagbablog mo, Magandang gabi, Monica. Sa nakuha nating impormasyon, ang Department of Justice o DOJ na ang siyang magsisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent. At inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema. Ang hindi pa lamang malinaw sa atin, Monica, kung ano yung kanilang isasubmit sa Supreme
Court kung ito na ba yung komentaryo doon sa hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus Petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo. Hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng korte hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila po pwedeng i-represent ang mga respondents Lucas Bersamin, si PNP Chief Marbil, Secretary Remulla at si General Torre. Naku po, yun na. So parang sinabi nga ni Solgen, ayoko nang i-represent si Bersamin, si Marbil, ang presidente at higit sa lahat si Torre. Kasi kung ikaw nga naman, kung ikaw ba naman na magre-representa kay Torre, talagang sasakit ang ulo mo, Brad. Wala, sakit ulo mo dyan. Hindi, mahirap ipagtanggol ang taong mali-mali. Alam mo yun? Mahirap ipagtanggol yung ika nga loose cannon. Ibig sabihin, tila kung ano-ano ginagawa. Mahirap ipagtanggol yan, di ba? Siguro kung tama yung ginagawa, okay, makakaya mo ipagtanggol. Pero yung alam mo nang mali, ay naku, kaya hanga ako dito kay Solgen kahit papaano, hindi katulad ni Anyo. Naku, unya-unya, pag-usapan natin yan si Anyo tsaka si Gubo. Pag-usapan natin yan mamaya-maya, yung dalawang traidor kay Pangulong Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan. Bago yan, ito munang pag-usapan natin. Ito munang pag-alis ni Solgen o sabi sa Supreme Court na ayokong ipagtanggol yung mga yan. Dili ko yan kaya. Dili ko kaya yan. Di ko kaya yung ganyang tao. Lalong-lalo na si Torre. Antakin mo ba naman, Brad? Hindi, ito lang. Nagtatanong lang ako sa inyo, no? Yung isang taong sasabihin, go, kahit walang warrant. Basta, sinabi lang namin may warrant. Pwede nang hulihin yun. Tapos, hanggang ngayon, wala pang ipinipresenta. Kasi sabi na nga ni Professor Dean Torion, sabi niya, pwede naman. Okay? With exemption, pwede naman yung walang warrant. As long as, pag hiningi na, okay? Pag hiningi na nung taong ina-accuse yung warrant, kailangan ibigay agad-agad. Pero kita naman po natin, wala. Kahit to si ESO ngayon, Mildedea, ay sinasabi niya, wala pa rin hanggang ngayon. So, mantakin mo, binitbit mo yung akusado ng walang warrant. O, di ba? Hindi tama yun, mga kababayan, di ba? So, paano may pagtatanggol yun? Sakit sa ulo yan, Brad. Sigurado, sakit sa ulo yan. Pagtanggol mo ba naman yung mali? Ayan po, Ayan, Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa international... Pantakin mo mismong OSG, mismong Solgen, sinasabi niyang wala na tayo sa ilalim ng ICC. Tanginan yan. Ngayon, hindi, sorry pero kung wala na tayo sa ilalim ng ICC, ibig sabihin, sinasabi ni Solgen na abogado ng gobyernong ito, ibig sabihin ito ay abogado ni Marcos, abogado ng executive branch. Sinasabi niyang wala ng authority ang ICC. Kaninong authority? Yung pagka-aresto ni Pangulong Duterte. So, tama talaga yung sinasabi na parang abduction ang ginawa. Kung hindi man kidnapping, abduction ang ginawa. Bakit? There is no law. Walang batas. Ika nga na para mag-submit si Pangulong Duterte doon sa pulis na lalong-lalo na ito si Torre. Wala. Ito sinasabi mismo ng abogado ng executive. Abogado ni Marcos, sinasabi niyang matagal na tayong matras dyan, so wala tayong authority dyan.
abangan nyo, bukas na bukas din, baka matanggal ito si OSG. I-replace to. Sa tingin ko lang i-replace to o baka magre-resign ko, no. Anong dahilan? Health reason. Kasi dito mga kababayan, nilaglag niya. Lahat ng kliyente niya sinasabing, kasi yan yung pinaglalaban nila na still we are obliged, 'di ba? With the ICC's palusot lang nila yung Interpol Kasi the Interpol, hindi po yan requirement sumunod diyan. Kailangan yan depende yan sa sasabihin ng gobyernong nandoon sa land. Ibig sabihin, ng gobyerno ng Pilipinas, hindi requirement yan. Okay? Pangalawa, anong authority ng Interpol? Ano ba sinusundan niya? Is there a case in other country? Si Pangulong Duterte, wala po siyang case doon na para sundan. Ano yung sinusundan nila? Kaninong authority yun? Sa ICC. Na eto, sinasabi mismo ni OSG, ni Solgen, na sinasabi niya mismo, walang authority sa amin yan. Hindi pwede yan. So that request lang po yun na ginawa ng Interpol, na hanggang ngayon sinasabi nga nila wala naman daw, o yung red notice na yan hanggang ngayon hindi pa may produce yung lintik na red notice na yan, kasi sinasabi nila yan pero wala hong lumalabas. Ang sinasabi ng Solgen, yung pinanggagalingan niya, sinasabi niyong authority na yan, walang authority sa amin yan, kaya I'm out. Mantakin mo yun mga kababayan. Dito pa lang, suplak na ho talaga yung gobyerno natin that there is an illegal arrest happened. May nangyaring hindi tama. May illegal. Kaya hindi ko alam kung paano palulusutin ni vlogger Claire Castro. Mantakin mo, mismong abogado ng gobyerno sinabing, walang jurisdiction sa amin yan. Hindi yan, wala. Out kami dyan. Mantakin mo ganun, Brad. Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyang din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent, kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnay nito, naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na makatutulong ang pagtanggi ng OSG na maging abogado ng respondents sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Tamaan niya ang ginawa ng OSG na huwag ipagtanggol ang gobyerno sa illegal na ginawa nito. Ano sabi? Tama ang ginawa ng OSG na hindi dahil ito'y illegal. Naku po, malupit. Definitely, because it effectively admits. Sinasabi na nga nila, posisyon ho namin walang jurisdiction ng gobyerno ay ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal at batay sa kanilang pananaw na may jurisdiction? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pamakasuhan pa sila. Kaya nga po mga kababayan, ito yung sinasabi natin kanina noon sa kahapon pala, kagabi, doon sa interview natin kay Attorney Dean Professor Idol Torion, di ba? Ito ba ay maaaring maging basihan ng kaso dito kay Torre? Meron daw. Kaya dapat to, kasi ito sinasabi na ng gobyerno, wala tayong authority. Mali, sablay. Sablay po yung ginawang pag-aresto. Bakit? Wala tayong authority. Di ba? Ngayon, pwede na po bang kasuhan si Torre dyan? Naku po, pwede daw. Yun, salamat. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, patong-patong na ho ang kaso nito ni Torre. Di ba? May kaso ho yan sa KOJC, yung ginawa niyang
abuso doon sa church ng KOJC, yung mismong sambahan nila, 'di ba? May pang-aabuso ng authority. This time ganun na naman. Kaya ewan ko kung anong nakain itong maman to eh. Hindi ko talaga alam. Ano kaya nakain itong maman to at ganito to kasamang tao, no? Hindi ano kaya? Kung gaano kaitim ang balat, ganun ang kaitim ang budhi, no? Hindi ko naman siya nilalait yung balat niya, ha? Maitim naman din po tayo. Pero grabe naman po yan. Alam mo, ito, meron akong prinsipyo sa buhay. Walang biro. Ito, prinsipyo ko to sa buhay. Pag pangit ka na, ayusin mo naman yung kagandahan ng yung loob mo. Gawin mo naman kagandahan ng loob mo, di ba? Hindi, totoo yun. Ito, tinanim ko na yan sa puso ko mula pa nung bata ko eh. Kasi lagi akong tinutokso ng mga kaklase ko nung high school eh. Pangit! Ulik ba? Ganun ang tawag sa akin eh, di ba? Mukha daw akong itim-itim, tapos ang Kaya mula nun, tinaga ko na sa utak ko, sige, pangit ako, pero I will be a better and good person. Tatalinuhan ko pa, gagalingan ko pa, at higit sa lahat, magiging mabuting tao ako para kahit pangit ako, mabawi-bawi ko naman. Totoo yun, ha? Alam mo, Tore, magandang lesson din sa buhay mo yan. Hindi ko siya nilalait na pangit siya. hindi yun ibig ko sabihin. Pero alam mo yun, mga kababayan, kung kayo medyo, sabi nga nila, di ba, minsan yung arte iayon sa kagandahan. Yung pangit na ugali, iayon din kung pogi ka o pangit ka, di ba? Monica, sa isang pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, kinumpirma nito na natanggap na nila ang motion at manifestation. Alam mo, pag ito nakulong to si Tore, hindi ha, pag ito nakulong sa Tore, at home siya. Hindi, tanggalan mo to ng uniforme eh. Ito, di walang biro. Kaya lang naman mukhang maayos tignan niya kasi naka-uniforme tsaka may mga estrella sa katawan eh. Pero tanggalin mo na uniforme to, naku po. Parang ito, yung kapitbahay mong paggising umiinom na sa karsada. Parang ganun yan. Walang biro. Tapos dinala mo pa sa loob ng bilangguan. Naku, bagay na bagay yan dyan. Kaya pag ito nakulong, ipagdidiwan ko talaga. Ipagtitirik ko ng kandila ito tsaka bibili talaga ako ng cake. Tapos magdidiwang tayo sa lahat ng lungsod ng Metro Manila. Pagdidiwang natin to. Sana nga. Ng OSG kaninang alauna ng hapon, kasama nga sa motion ng OSG ay huwag na magiging bahagi ng respondent si Solicitor General Minardo Guevara. At exactly nga, Monica, ngayong araw, ang ika-6 na taon mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa International Criminal Court. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si Monica. Maraming salamat, Dante. Amen. Yun nga po, mga kababayan. So, hindi ho fake news yan. Baka sasabihin na naman iba, fake news. Kasi ganito sila eh. Pag hindi pabor sa kanila yung news, sasabihin nila fake news. Hindi marunong makipag-argue yung si Claire Castro eh. Basta pag hindi ka para sa kanila yung hindi maganda yung news na yun, wala na, sigurado fake news na sa kanya yun, di ba? Ganun sila humusga ngayon eh. Kaya nga hindi ko alam kung paano nila ilulusot to. Kasi tinanong ko din kanina kay Atty. Tor yan eh. Sabi ko, Atty. Tor, hindi kaya dahil moot and academic na ito, kaya iniisip nila na itigil na, o sabihin, hindi na siya magbibigay ng defense kasi wala naman ng kwenta. Sabihin, wala nang dahilan para ipagtanggol pa kasi nga naandun na si Pangulong Duterte. 'Di ba? Alam mo, tama 'yung sagot niya. Naiintindihan natin kasi pwedeng isipin natin gano'n eh. Baka naman kaya tumigil 'yan. Kaya naman baka naman siguro sinabi niyang hindi niya na ipagtatanggol ang gobyerno kasi nonsense na ipagtanggol dahil tama nga naman, wala na si Pangulong Duterte. So, hindi na applicable kung ano man ang magiging desisyon ng korte. Tama, mali, di ba? Pero hindi ho eh. Tinanong ko yan kay Atty. Tor. Nasagot niya Atty. Tor yun. Tama eh. Hindi ho yun ang magiging basihan. Kasi mga kababayan, dito pa lang mapapatunayan na natin na wala talagang tamang ginawa sa pagbitbit kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Ibig sabihin, pag yan in-establish ng court
lalong-lalo na ng Supreme Court sinasabing mali yung ginawang paraan ng pagpapalipad kay Pangulong Duterte, doon pa lang mapapatunayan na sa taong bayan. Mantakin mo, the Philippines will be declared na parang mali ang ginawa ng gobyerno. International malalaman yan. So hindi pwedeng pababayaan lang yan ng Solgen kung talagang meron silang pinaglalabang tama. Hindi pwede. Pangalawa, magiging basihan din yan para hindi na maaresto si Bato. Diba? Kasi may plano pa silang aresto yung si Bato. After nun, ganyan na naman ang gagawin. Bibit-bitin na naman papunta doon sa dahig. So, pag may ganyan na, may basis na illegal yung gagawin nila kung hindi nila ihaharap si Bato sa korte. So, hindi nila pwedeng pabayaan yan. Kasi magiging basis yan ngayon ng lahat ng taong nag-argue. Suplako silang lahat eh. Hindi, alam mo yung mga lalong-lalo na yung mga bobong abogado, sabi nga ni... Ayoko na lang, pero sabi nga ni Atty. Torion yung mga medyo kulang sa aral, ika nga. Di ba? Marami kasi nagsasabi dyan hindi na tayo nasa ilalim ng pero kaya hindi na applicable yung Article 59 na kung saan dapat mong dalhin muna sa local court si Pangulong Duterte. May mga abogadong ganyan, nakakahiya nga din pa Sabi nga ni Atty. Torion, paalala nyo lang sa kanila itong mga article na to. Sinabi ni Atty. Torion yun. Tama ho Pero dito, suplak na kagad. Suplak na yung sinasabi nila na hindi applicable. Yun ang sinasabi ni OSG. Hindi tayo nasa ilalim ng ICC. So maling-mali ang ginawa. Mali. Hindi niya lang siyempre sinabi yun sa kanyang sulat sa Supreme Court. Pero yun po ang pinapahiwatig nun. Wala na tayo sa authority ng ICC. Hindi na ako pwedeng makialam dyan dahil walang authority. Period. So hindi pwede yung sinasabi ni Marcos hindi, sumunod lang kami sa request ng ICC, ng Interpol. Kasi nang palusot nila sumunod lang kami sa ng Interpol. Ang problema mga kababayan, kung Interpol at Interpol lang ang pag-uusapan, saan ba bumase ang Interpol? Di ba sa warrant na nanggagaling sa ICC? Yun wala nga, sabi nga ni Solgen, walang authority ICC. So wala ring authority yung Interpol. As simple as that. Kailangan mo pa ba na mag-aral ng abogasya para lang maintindihan yun? Anong pinagbisyan ng Interpol? ICC. May authority ba ICC? Wala. Bakit ko kayo pagtatanggol? Yun ang sinasabi ni Solgen. So sa madaling salita mga kababayan, laglag sa upuan itong si Torre. Lalo talaga to si Torre. Sablay ho talaga siya, mga kababayan. Kahit ano pang ipalusot niya, sinabi na ni Solgen, walang authority ang ICC. Di ba? Torre. At saka yung pangalan nung spokesperson mo na babaeng yung tumatakbo pag tinatanong. Si Pajardo. Ano masasabi ninyo? Ano masasabi ninyo na mismong abogado ninyo nagsasabing, ayoko kayo ipagtanggol. Hindi ko kayo pagtatanggol. Kasi wala talagang authority ang ICC sa atin. Hindi ko nga alam ba't yung ginawa yan Parang ganun kulang na lang sabihin ni Solgen. Hindi ko nga alam ba't yung ginawa yan Alam nyo na nga walang authority ang ICC, tinuloy nyo pa. Buti nanindigan Alam mo, nakakatuwa diba? Sa totoo lang, nakakatuwa po dahil even if may mga traidor, tulad ni Anyo at saka ni Gibo, kay Pangulong Duterte, kahit papaano, naninindigan siya na there is no authority. Hindi naman natin sinasabing kailangan niyang kumampi. Kaya nga alam mo, meron ako mga nababasa, mga pinklawan. Sabi nila, I did not vote for Duterte. I did not vote for him. As a matter of fact, I voted for Leni Robredo. I mean, hindi sila din makamarcos. Okay? Pero ayaw din nila kay Pangulong Duterte, lalo-lalo na kay BP Sara Duterte. Pero this time, nandun daw sila sa side ni Pangulong Duterte. Kasi nga, mali kasi talaga yung ginawa. Maling-mali po yung ginawa ng gobyerno to. Dinukot, ika nga. Yun ang ginawa. Dinukot mula sa airport natin, papuntang Villamor. Ang daming time nun doon sa Villamor. Ba't hindi dinala sa korte? Villamor is not a court. Ngayon, ang palusot nila, yung DOJ daw, ang parang nagsisilbing court.
Tayo, pinagtawanan sila ng mga abogado eh. Sorry pero ewan ko kung bakit ganun ang sagot nun. Wala na rin siya siguro choice, yung USEC doon, dahil yun siguro yung turo sa kanila. Pero alam mo, sigurado ako yung grupo nito ni Marcos, natataranta na. Hindi mantakin mo, abogado mo sabi sa'yo, ayaw ko na kayo ipagtanggol. Ayaw ko na. Kasi nga wala talagang authority yung ICC. Sana nga, eto nga sana nga kung ang sinabi ni Solgen, ayoko kayo pagtanggol kasi I need to resign. This is beyond my opinion, beyond my principle. Pwede pa niya sanang sabihin ganun di ba? Pero hindi Talagang inilagay niya doon. Walang authority ang ICC sa amin. Mantakin mo yun. Isipin mo na mabuti yun Walang authority ang ICC sa amin. Sinabi mismo ng abogado ni Marcos yan, ni Torre yan, ni Marbil at ni Bersamin. Ang bihira. Gago! Anong laban yan? Di ba? Ano pa magiging itsura nung sinampang sino bang nagsampa nun? Abogado ni Duterte, di ba? Ano pang magiging laban nitong abogado ng pamahalaan na ito na mismo yung abogado nila umatras? Shit. Hiting mainit. Ay, sorry. Sorry naman. Natatawa kasi ako, mga kababayan mismo nilaglag talaga sila di ba? Ay nako. Ito pa. Ito masama. Hindi lang ho si Solgen ang naglaglag dito kay Torre. Kahit po yung mga tauhan niya, nilaglag na sila. Ibig sabihin, di ba, nung mga unang araw, dami nagre-resign. Tapos sinabi nila, fake news. Pero ito dito mo makikita kung paano kagago itong gobyerno nito Yung mga nagsabing nag-resign sila, yung mismong mga account. Di ba, inisa-isa natin yan. Nandyan sa, sa video natin yan. Hanapin nyo na lang, nasa dito sa channel na to. Hindi naman ako nag-imbento, ni-report lang nung isa o kaya shinare lang nung isa. Hindi naman po Yun ay mismong upload nung tao at sinasabi niyang resign ako kasi nga hindi ko na matake. Sila mismo, paano magiging fake news kung sila mismo nagsabi? Ang gago lang din no? Although, syempre, ang mainstream media, Pipe at Bingi, bulag, ewan ko, talagang wala nang hindi na ibinalita yun. Pero ang dami po noon, di ba? Na mga nagre-resign. At yun inilabas po natin yung iilan doon sa mga yun. At nag-resign tapos fake news daw. O di sana, okay na. Okay na sana Pero ito, may nagsalita pa. Mas matapang pa. Hindi ko naman sinasabi hindi matapang iba Kasi iba medyo formal pa yung pag-resign nila. Eto, hindi pa nagre-resign. Kaya tuloy kinasuhan. Nagsalita. Eto, panoorin natin. Grabe to si Kuya. Nakakabilib tumamang to. Hindi porke official ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Ay, grabe. Alam mo yung tinatawag talagang kupal, sabi? Mga kupal daw kayo. Huwag kayo nangungupal. Na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado, dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Naku po, patay kang bata ka. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Naku po. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Sino ba yan? Si Torre ba yan o si Marbil? Ang tinutukoy mo dyan, baka naman yung presidente mismo. Tingnan natin tuloy natin. Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Naku po, diba? Patay tayo. May patayan. Nyari ka na ngayon, kakasuhan ka na kagad. Alam mo naman tong gobyerno to, praning Kahit hindi naman sinabing papatayin, kahit may conditional, kakasuhan na kagad. Eto, naku, nabanggit mo pa yun. Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko. Ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Grabe Sige nga, kupal-kupalin mo nga yung mga boss mo. Kasi mga kupal Sorry naman.
Si Sir kasi yung mga lingwahe. Di ba? Oh. Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa... Sino kaya tinutukoy niya dito maging biktima ng kakupalan? Sino ba yung nangupal kay Pangulong Duterte? Hindi, totoo. Totoo eh. Yan yung sinasabi niya eh. Ha? Hindi pwedeng kukupal-kupalin mo. Oh. Ilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas. Wala akong pakialam sa ranggo mo. Naku, patay tayo dyan. Sino ba yan? Ranggo, ibig sabihin mga kababayan, ang tinutukoy niya dito, police. Boss niya. Ha? Sino kaya yung Naku. Lupit mo, sir. Lupit mo magsalita. Naku po, yari ka dyan. Naku. Hindi. Ang tindi nito ha. Nakakabilib tong maman to. Sobra nakakabilib tong maman to. Alam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Naku po, pati general. Naku, kasama ba si General Torre? Yari tayo dyan, Brad. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Yun. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, Yun. magkamatayan na tayo. Di ba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano bang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. Naku. At wag na wag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Naku. Diba? Nagigets nyo ba ako? Oh, gets kita. Wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Naku. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Ito pa, may yun na lang matindi yung pa. nagpapatibay sa'yo bilang tao. Yung prinsipyo mo eh. Naku. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kupal. Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot. Yun, tama, Kung wala kang palakpakan. prinsipyo, isa kang robot. Isa Yun. kang Sunod-sunuran. utusan. Isa kang aso. Naku. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Diba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Diba? Gets nyo yung point ko? Gets na gets. Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang Yan. dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yon? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Grabe, ano? Diba? Diin mo, Brad. Idiin mo. Nagpulis tayo, Dahil? hindi dahil lang sa pera. Tandaan niyo yan. Yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Diba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin,
ibebenta nyo yung prinsipyo nyo? Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod? Magkano ba sinasahod natin? Sige nga. Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. Oo. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Ang kapalit nun, anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Yun. Pero kapatid tandaan natin mantakin mo nung panahon na bago si Duterte, magkano lang? Hindi nyo dinoble. Kaya nga, alam mo yung mga kapulisan natin, thankful At hanga naman din ako dito sa tao na ito. Talagang binulgar niya. Hindi pwedeng pera-pera lang ang buhay. Naku, alam mo, buti pa ito. May ganitong prinsipyo. Mga congressman natin, wala na talaga Yeah? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000? Puta. Ako po, patay diba? tayo Mas dyan. marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Galing nito ni Sir, palakpakan, bayani. Kung meron man nakakakilala dito sa tao na ito, actually, minessage ko na siya Hindi ko lang alam Gusto namin sana ma-interview mamayang gabi sa SMNI, 8 o'clock Baka naman, pwede ninyong i-mensahe at sabihin nyo, may message ako sa kanya kamo, para ma-interview natin siya kung bakit siya nag-conclude ng mga ganitong bagay. Diba? Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Tama yun. Kailangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Diba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, diba? Anong kwenta mong pulis ka? Tama. Wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Tapang nito maman to, grabe. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Yan ang tama. Again baka kasi sabihin ng iba, that's disobedient to the authority. Hindi sinasabi niya, pag ako inutusan mo ng mali, hindi kita susundin. Yan naman kasi talaga ang dapat sa mga pulis. Kaya lang nakakalungkot yung mga pulis, ilang pulis natin, mga walang bayag. Totoo. Lalo na yung mga umaresto kay Pangulong Duterte, hindi naman matatapang niya mga walang bayag yan. Bakit kanyo? Sunod-sunuran na sila kay Tory kahit alam nilang mali. Alam nilang mali Sigurado ko alam nilang mali. Kaya lang, yun nga, yung itlog nandi dito. Wala, kabado kay Tory. Di ba? Tama yung sinasabi nitong maman to. Pag mali, wag nang sundin. That's in the law. Di ba? Nasa law, sa batas po natin yan. Pag mali, wag mong sundin. Ganda ng niya dito sinabi niya dito. Kahit sino ka pa. Kahit sino Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Naku, kahit presidente, patay tayo dyan, Brad. Yari. Magagalit sa inyo yung asawa niyan. Sigurado ko yung asawa ng presidente. Ay, Monet, inaano ka nitong polis mo, Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, Nako, hindi ako susunod sa kanya. Patay kahit tayo tanggalin niya akong pulis. naku po, patay tayo dyan. Diba? Oo, galing mo Ba't siya. ako susunod sa kanya? Tama. Sino ba siya? Oo nga. Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Sino boss mo? Di ba yun ang sinasabi nila? Ang boss yung mga pulis ay yung presidente kasi siya ang commander-in-chief. Tingnan nga natin, ba't niya nasabing hindi niya boss si Bongbong Marcos? Boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Yun! That's a good answer. Hindi tama yung sinasabi niya. Ang boss niya yung nagpapasahod sa kanya. Kasi yun naman talaga ang boss mo kung sino yung nagpapasahod sa'yo. Di ba? Sino man nagpapasahod sa kanya? The Filipino people.
It's in the law. It's not the president. Mawalang galang na kay General, pangalan nitong general na to, si Browner. Browner, ganito dapat mag-isip. Mas dinaig ka pa ng isang patrolman, ha? Hindi ang nagpapasahod sa iyo si Marcos unless, di ba? Unless alam mo na kasunod. Pero hindi ang nagpapasahod sa iyo si Marcos. Ang nagpapasahod sa iyo taong bayan. Kaya dapat your loyalty is with the people, which is also under our constitution, di ba? Nasa konstitusyon natin 'yan. Your power emanates from the people. People dapat. Yan ang nagbibigay ng sahod ninyo, hindi yung presidente. Yung presidente, yan lang ang nagpipreside. Kaya nga presidente, preside. From the word preside. Sabihin siya lang yung nag-aayos-ayos niyan. Pero hindi ho talaga siya. Ang nagsasahod sa bawat pulis, militar, o kung sino mang uniform personnel dyan, ay ang taong bayan. Galing sa buwis namin ang kinichicha ninyo. Kaya hindi pwedeng puro lang kayo, ay hindi, didemanda namin kayo, didemanda namin kayo, hulihin namin kayo. Huwag nyo kaming takutin. Hindi kasi alam mo, bilib ako sa maman to kasi tinatakot talaga eh. Ngayon, kinasuhan na po yan. Alam nyo kung anong kinaso sa kanya? Article 142 of RPC, inciting to sedition in relation to RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Yun po ang kinaso sa kanya. Inciting to sedition. Inciting to sedition ba ang sabihin mo na hindi ako susunod pag mali ang order sa akin? Is that an inciting to sedition? That's ewan ko nga, sabi ko nga, ang lakas din ang loob nito eh. Matalino itong maman to, kahit ganito tong private pa lang. Ang talino bata to. Oo, talino to. Bakit? Sinabi niya naman eh, hindi ako susunod kahit utos pa ni Marcos basta mali. Tama naman yun eh. Diba? Cybercrime. Di ko alam kung bakit cybercrime kinaso dito. Meron po ako nung ano niya eh. Yung, hindi ko na lang papakita kasi baka meron akong yung investigation data form. Grabe matindi ho yung kasong inano sa kanya. Naku po, ito. Tuloy natin. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Yun. Tama naman yun eh. Pwede ko siyang arestuhin kung wala na siya sa serbisyo. If you're a private, after maging mo presidente, maging private ka na, pwede ka. Ganun nga ginawa nila kay Pangulong Duterte, di ba? Pero yung problema lang kay Pangulong Duterte, wala namang warrant, walang order galing sa korte. Pagka wala siya sa pwesto niya. Naku, ayan na. Di ba? Gusto ko sir, pag kailangan ng aresto yung si Torre, pwede bang ikaw ang umaresto? Alam mo, si Torre, matapang lang naman yan kasi nasa posisyon. Pag yan nag-retire na, sir, pwede ba ikaw na umaresto kay Torre pag inutos ng korte? Pag inutos ng korte, kasi antayin natin yung utos ng korte dahil kinasuhan niya si Torre. Pwede ba ikaw nang umaresto kay Torre? Sama mo na si Marbil. Pag inutos ng korte. Ulitin ko pag inutos ng korte. Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Yon. Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Yon. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Tama. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Tama. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Lupit. Sino ka ba para sundin ko? Diba? Sino ka ba? Tama nga naman. May tama daw ako eh. May tama daw ako. Tama ka talaga, sir. Tama ka.
Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos, ha? Ang Sir lupit. Bongbong Marcos. Sir, President, Oh. pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Ang lupit nito. Grabe. Palakpakan to, mama na to. Ito yung mga kailangan natin. Ito yung hanapin natin. Yung mga pulis na kayang tumayo sa prinsipyo. Asa na po ba yung mga PNP personnel na kayang tumayo sa prinsipyo? Yung kayang sumuway sa order pag mali yung in-order. Okay? Kunwari, umorder ng kare-kare. Tapos yung sinigang ang ibinigay. Siyempre, dapat medyo magalit ka na dun. Hindi, biro lang ha. Hindi, ako again ha. Ulitin ko. Paulit-ulit ko to sinasabi sa lahat ng speech ko, maging sa vlog ko. I believe in Romans 13 verse 1. Submit to the authority, there is no authority under earth na hindi ho inalaw ng Panginoon. Kaya dapat nating sundin. Tama. 100%, 200%. I am against rebellion or anything civil disobedient. Hindi rin po ako agree dyan. Okay? Again ha, uulit-ulitin ko, I do not agree on any form of rebellion. But I am for, ano yun? Hindi pagsunod pag may maling order na binigay sa'yo. Be the Daniel of this time. Who's Daniel? Si Daniel Padilla. Si Daniel, kilala niyo si Daniel? Diba? Para magipit si Daniel sa Old Testament, ano ginawa? Sabi nung hari, kailangan sumamba din kayo sa amin. Sa akin pala. Pag hindi kayo sumamba, ikukulong ko kayo. At bilang isang man of God si Daniel, hindi siya sumunod. Kasi nga, it is against yung kanyang prinsipyo, against his faith on God, in God. 'Di ba? So be the Daniel of this time. Be the Daniel of this generation. Pag may inutos sa inyong hindi tama, panindigan mo. Si Daniel tinapon nga lang sa dagat-dagatang apoy. Hindi, sa ano po, sa isang ano na merong sandali. Ano ba 'yung sa kanya? Oh, apoy. 'Di ba? So lumabas sila doon ng kanyang mga kaibigan, ha? Oh. 'Di ba ho? So ibig sabihin noon, mga kababayan, panindigan mo 'yung tama. Pag mali na 'yung inuutos, pag illegal na 'yung inuutos sa inyong mga kapulisan, panindigan nyo pa rin na hindi kayo papayag, hindi kayo papagamit sa, sabi nga nito sa politics, 'di ba, sa politika, sa partisan, hindi ka papayag kasi nga mali na mali na. Dapat yung tamang order lang ang susundin mo. You should follow yung tamang order. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Grabe, kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Hindi mo, Brad. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, sir, President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Dapat nga ikaw... Si Daniel pala po ay sa Lions din. Yung mga kaibigan niya, yung sa Apoy, okay? Yung kaibigan niya, yung si... Nako, pangalan nun si... Basta yung kaibigan niya ang nag-survive dun sa Apoy at si Daniel ang nag-survive, Daniel 6, doon tinapon siya sa Lion. Kasama ng mga Lion. Nagta-traffic dyan eh. Naku, dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada, nagta-traffic dyan eh. Pinag-traffic niya yung presidente. Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, dyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, mga kapulisan natin,
alam mo, etong bagay na ito, nakakatuwa si Kuya. Sobrang nakakatuwa yung nangyari dito kay Kuya kasi nanindigan siya sa tama. Although kakasuhan ka, katulad nga rin po ng kwento ni Daniel, nanindigan din po siya sa kanyang pananampalataya. Ano nangyari sa kanya? Iyon, pinatapon siya doon sa Lions din, di ba? Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinulungan siya. Hindi ko naman sinasabing tatapon ito sa Lions din, ha? Itong si Kuya. Pero ang point dito, panindigan mo yung tama. Panindigan mo yung justice, ika nga. Bahala ang Panginoon sa'yo. Tama yung sinasabi niya, sige, tanggalin niyo ako sa trabaho, kasuhan niyo ako. Diba? Tama naman kasi yung sinasabi niya. Sobrang tama yung sinasabi niya. Ay, hindi ako susunod kahit presidente pa yung mag-utos, basta mali. Hindi ko susundin. Tama ho yun. So wag ka mag-alala, Atabs. Hindi ka pababayaan ng Diyos, basta panindigan mo lang yung iyong prinsipyo. Hindi ka pababayaan. Oo, ngayon, lalamang sila. Maaring maikulong ka pa. Marami naman na ikulong na. Pero totoo, maaring ikulong ka. Pero darating ang panahon. Maintindihan mo. Kasi hindi ko sinabing pagpapalain ka pag tumayo ka kagad sa prinsipyo mo. Dadaan ka sa matinding apoy. Dadaan ka sa matinding pagsubok. Sasabihan ka, yuyurakan ka. Parang katulad nangyayari kay Pastor Kibuloy. Di ba? Nakita naman natin ngayon yan. Niyuyurakan si Pastor Kibuloy because tumayo siya. Hindi siya nagpabayad. Hindi niya ibinenta yung SMNI. Hindi siya sumuporta kay Marcos. Binatikos niya nung nagkamali. Yan lang naman ho yun eh. Isipin nyo ito mga kababayan. Uulit-ulitin ko to sa mga tao. Maaring ang tingin natin, di ba si Pastor Kibuloy ginawa niya to, ito, kaya siya nakulong? Hindi. Dismiss na yung kaso na yan. Dinismiss na po yung kaso na yan noon pa. Binuhay na lang nung hindi nila nakuha si Pastor Kibuloy na sumuporta sa kanila, nung hindi nila napatahimik yung pagbabatikos ng SMNI. Kaya nga lahat binabawi sa kanya eh. Kasi nga po, nanindigan yung mama, kinasuhan. Ganyan din ang ginagawa ngayon dun sa lahat ng mga tumatayo sa prinsipyo nila. I know. Bakit? Tayo mismo inuusig eh. Diba? Tayo mismo inuusig kung ano-anong kasong sinampa para tumigil ang magsalita. Huwag ka mag-alala, Atabs. Kahit ako kinasuhan ako ng inciting to sedition, na wala naman ako kinalaman. Wala nga ako doon sa venue. Pero bakit nila kinaso yun? Kasi nga gusto kang takutin. You understand? Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple yun. Tinatakot ka. Ito, kinasuhan siya ngayon na inciting to sedition. Pagpatuloy mo lang yan, bata. Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagiging boss dyan. Naku, ang galing ni Sir. Palakpakan. Alam nyo, bantayan natin to si Sir ha? Kasi sigurado ako, kaya nga sabi ko dito kay Sir Sir, pakikontak kami. Banat by official, minesis na kita, ginisi na kita doon sa page mo, minesis na kita, baka naman pwedeng sagutin mo para makapag-usap tayo at ma-interview ka para mailabas pa yung mga mangyayari sa iyo, di ba? Makipag-ugnayan ka sa amin. Nag-message na po ako sa inyo. Sana po ay pangalan niya yung Fonz STB Vlog. So kung may mga kakilala po kayo na kakilala itong bayaning pulis natin, pakisabihan po siya na hinahanap siya ng banateros. Baka gusto niya mag-join. Walang ganun. Hindi, totoo po. Kasi iba ako, hanga ako sa prinsipyo nitong maman to. Hanga ako dito. Etong matapang. Nasa Pilipinas, nasa serbisyo pero nagsalita. Hindi ko naman sinasabi yung mga nasa ibang bansa hindi matapang ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero kasi kahit nga ako di ba? Kahit papaano, wala naman ako sa serbisyo kaya kaya kong magsalita. Eto, nasa serbisyo. Mas matapang to sa akin. Nasa serbisyo siya pero nagsalita siya. Tama ho, ang galing nitong maman to. Palakpakan natin. Nakakabilib. Again, gusto ko lamang pong sa inyo, sabihin lang sa inyo na wag tayong matakot sa gobyernong ito. Bago tayo magtapos, gusto ko lang i-share sa inyo itong simpleng scripture, dali wait lang hanapin ko
Ito, napakaganda. Ito yung pinangahawakan ko mula noon na madalas ko naman makalimutan. Yung mismong verse, ha? Hindi, ito kasi yan, Proverbs 31 verse 8 to 9. Actually, yan din ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. For the rights of all who are destitute, speak up and judge fairly. Defend the right of the poor and needy. Alam mo, yan ang pinakabasihan po ng banateros. Magsalita tayo. Yung panindigan natin, ha? Sabi nga, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and needy, deliver them from the hand of the wicked. Importante nating maunawaan yan. Ito, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan ang ating bago tayo magtapos. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nagbablog. Kasi marami sa atin busy. At kaya nga ho din sila nagfa-follow. Kasi ito yung nararamdaman nila, yung sinasabi natin. Sabi nga parang lang ako yung tawag doon yung megaphone. Alam niyo yung megaphone, yung gano'n, yung gano'n. Parang gano'n lang ako, tagapagsalita nyo lang. Kasi nga dito ko nakuha yan Diba? Speak up who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute, speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and the needy. Yan. So mga kababayan, wag po kayong matakot na magsalita kung alam nyo na nasa tama kayo. Pero gawin po natin itong mapayapa. Wag po tayong gagaya sa mga komunista na makakaliwa. Tayo po ay magsasalita na ayon sa tama. Ibig sabihin, peacefully, sabihin natin ito. We criticize the government peacefully. Wag po tayong magwawala, wag ho tayong magdi-disobey sa law, sundin natin ang batas. Sabi nga, you cannot, di ba? You cannot parang fight evil with evil. Fight evil with good. Labanan natin ng kabutihan. Ipaglaban natin yung mga kababayan natin tulad ni Pangulong Duterte, isang kababayan natin na ibinigay sa banyaga, di ba? Si Pastor Kibuloy na kinasuhan dahil lang hindi kumampi kay Marcos. Ano pa? Ang dami pa po dyan di ba? Ang dami. Si Congressman Tebes, si Bantag, yung mga yan alam nating may kinaugnayan. Yung ginawa sa kanila ay dahil pang-uusig ng gobyerno, dahil hindi makuha ng gobyerno yung gusto sa kanila. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Sana po ay pagpatuloy lang natin na ipaglaban po ang tama.